Sa pagpapatuloy ng Season 3 ng That Time I Got Reincarnated as a Slime ay kumain muna ang mga Demon Lords habang si Leon at Valentine naman ay umalis kaagad na tila may importanteng lakad. Sarap si Rimuru sa putaheng inihanda kaya inutusan nito si Raphael na suriin ang recipe na ginamit habang si Veldora at Daggroel naman ay pinag-usapan ang hindi pagbibigay impormasyon ni Clayman kung sino talaga ang nasa likod ng lahat. Dahil sa sarap ng inumin na mula sa Tempest kaya maging si Guy ay napatanong kung ang grapes na ginamit rito ay mula sa Year Azania kaya sinagot ito ni Rimuru na tuloy-tuloy na nila itong magagawa dahil sa prutas na inaangkat dito. Inaasar naman ni Ramirez si Dino dahil natatapangan nito sa brandy at habang umiinom naman ay naalala ni Daggroel si Valentine na naunang umuwi dahil magugustuhan niya umano ang alak. Ilang sandali lamang ay nag-report si Raphael na natapos na nito ang pagsusuri kaya posible nang gayahin ang mga pagkaing nakahain sa hapagkainan. Bumalik na rin ang grupo ni Rimuru sa kanyang papaunlad na bansa kaya nang makita sila ng kanyang mga mamamayan ay nagbigay galang ang lahat at ilang sandali lamang ay dumating ang nagmamadaling Goblin King at ang Prime Minister ng Tempest na si Reverd para i-welcome ang pagbabalik bansa ng kanilang ruler. Hindi rin nagpahuli ang Primordial Black na si Diablo at ang pangalawang secretary ni Rimuru para batiin ang kanyang Panginoon sa pagluklok sa kanya sa octagram kaya nagulat si Rimuru kung bakit nasa bansa si Diablo. Dumiretso kaagad si Rimuru kasama ang kanyang mga secretary at si Veldora sa kanyang opisina at dito ay pinaghandaan sila ng pagkain na kahawig ni Rimuru. Kahit na meron na si Veldora ay binigay ni Diablo ang kanyang ipinangakong parte rito kaya masayang-masaya si Veldora. Dahil dito ay nagtaka si Rimuru kung bakit niya ibinigay ang kanyang pagkain kaya pinaalam ni Diablo na ito ang kanyang bayad kapalit ng impormasyong ibinigay ni Veldora sa kanya kaya kinabahan kaagad si Veldora nang tumingin si Rimuru sa kanya. Nagkaroon kaagad ng idea ang Supreme Leader na si Veldora ang nagsabi kay Diablo kung ano ang kaganapan sa Walpurgis at ang malupit pa rito ay nahulaan ni Rimuru na 3 dessert ang kapalit ng impormasyong ito kaya napatanong na sinabi na lamang ni Rimuru sa Storm Dragon na hindi naman talaga nito kailangang kumain. Nagpaliwanag naman dito si Veldora na hindi mahalaga kung kailangan niyang kumain o hindi dahil gusto niya lamang kumain at ibinalik kay Rimuru ang kanyang tanong na hindi rin naman ito kailangang kumain kaya napagbuntong hininga na lamang si Rimuru. Nagkamustahan rin ang dalawang sekretarya sa kanilang mga naging misyon kaya dito ay sinagot ni Diablo na perpektong natapos niya ito kaya nagtaka si Rimuru dahil sakto ang pagbabalik nito sa Tempest. Dito na kinabahan si Veldora at gusto na sanang umalis dahil ayon kay Diablo ay tinawag siya nito at pinayuhang bumalik kaya dito ay pinagsabihan siya ni Rimuru na huwag makialam sa trabaho ng iba at bilang parusa ay inutusan nito si Haruna na hindi bigyan ng kahit anong merienda si Veldora kaya parang batang nagtampo ang Storm Dragon. Pagkatapos ay kinamusta naman ni Rimuru kay Diablo ang Falmet at kung okay lamang na narito siya sa Tempest kaya sumagot si Diablo na nagpapatuloy ang plano dahil meron siyang informant na nagtatrabaho. Pinaalam rin ito na ibinalik niya ang orihinal na anyo ng 3 at habang tinitingnan ni Diablo ang kakaibang ginawa ni Xian sa kanila ay napasabi na lamang ito na troublemaker si Xian dahil maging healing magic ay hindi na epektibo kaya napatanong na lamang si Diablo kung anong uri ng skill ang may kayang gawin nito. Ganun pa man ay sinubukan ni Diablo na ibalik sa dati ang Archbishop kaya inutusan niya itong indahin ang sakit na maging ang 3 kanilang kasabay papunta sa Falmouth ay nag-aalala rin kung makakarating pa ba ang 3 bihag sa Falmouth. Unang naibalik ni Diablo sa dati ang Archbishop kaya laking pasasalamat nito sa kanya at tinawag pa siya nitong Panginoon. Sumunod namang humiling si Raisin na ibalik ni Diablo sa dati ang kanilang hari kaya nagsalita si Diablo na ang paghingi ng pabor sa kanya ay may kapalit na malaking halaga. Habang tinitingnan ni Raisin si Diablo ay dito niya napagtanto na ito ang isa sa 7 primordial demon na si Noir at natakot pa ito dahil ang demonyong kanyang kaharap ay may pinaglilingkuran pang Demon Lord at nakita niya ito mismo na nagtataglay ng nakatagong kapangyarihan na higit pa sa imahinasyon. Sa sandali din na yun ay nalaman kaagad ng kinakatakutang sorcerer ng Falmouth na ginising ng kanilang kaharian ang natutulog na leon at matapos siyang maibalik sa dati ay humiling si Raisin na maging isang pinakamababang servant ni Diablo para maibalik sa dati ang hari kaya tinanggap naman siya nito ngunit binalaan siya ni Diablo na hindi niya kukonsintihin ang karagdagang pagkawalang galang sa kanyang Panginoon. Ipinangako ni Raisin ang kanyang loyalty at ganun rin ang Archbishop kaya napasabi na lamang si Edmaris na sa mahabang panahon na naglingkod sa royal family si Raisin ay sa wakas tumalikod na ito sa kaharian at sa tingin niya ay tama ang desisyon ng sorcerer. Bago makarating sa Falmouth capital ay ginamitan ni Diablo ng kanyang unique skill na Tempter ang dalawa para hindi siya ipagkanulo ng mga ito kung sakali at pagpasok nila sa capital ay nagtaka ang mga nobles dahil kahit anong magic ang kanilang
nilang gamitin ay hindi pa rin bumabalik sa dati ang hari. Marami pang mga tanong ang mga nobles katulad ng kung anong nangyari sa kanilang royal army sa akala nilang si Shogo, ngunit nagpakilala si Raisin sa kanila at sinabing nakipagtulungan ito sa champion para sa kaligtasan ng hari, kaya naisip ng mga nobles na natalo ang Falmouth army at sinisi si Raisin dahil sa bigo itong matalo ang mga halimaw. Binigyan naman nila ng pagkakataong magpaliwanag ang sorcerer, kaya dito ay sinabi ni Raisin ang ginawang kwentong na pagkasunduan sa Tempest na nagising ang dragon na si Veldora na natutulog sa lupaing ito dahil sa paglalaban ng kanilang army at mga halimaw, kaya naglaho ang mga knights at halimaw sa lugar at sila lamang ang natira, kaya hindi makapaniwala ang mga noble sa kanilang narinig. Ilang sandali lamang ay pumasok na rin ang grupo ni Yum kasama si Diablo at dito ay ipinaliwanag ng Archbishop kung bakit ang grupo ni Yum ang nagligtas sa kanila dahil nang magkasagupaan ang dalawang hukbo ay matindi ang naganap na labanan, bagamat lamang sila sa dami ay talo naman sila sa kaalaman ng mga halimaw pagdating sa lupain, kaya marami sa sundalo nila ang natalo at dahil dito ay naging susi umano ito para sa pagkabuhay at biglang paglitaw ni Veldora na kahit sino ay tanggap na ang kamatayan dahil sa presensya lamang ng Storm Dragon. Nagsalita rin si Raisin na si Rimuru ang magitna sa pagitan nila at ni Veldora at nakumbinsi ang Storm Dragon na hayaan silang mabuhay, kaya hindi maipaliwanag ang nadarama ni Diablo nang marinig ang papuri sa kanyang Panginoon. Nagbago na lamang ng paunti-unti ang itsura ni Diablo dahil nagdadalawang isip ang mga nobles sa kung may kakayahan ba talaga si Rimuru na gawin ito, kaya nagpaliwanag kaagad ang Archbishop na si Rimuru ay pinuno rin ng Great Jura Forest. Sa kabilang banda ay pinagpawisan naman ng malagkit si Raisin dahil kanyang naramdaman na naging seryoso si Diablo nang inakala ng mga nobles na si Rimuru lamang ang tumawag sa kanyang sarili bilang pinuno ng Jura, kaya nagpaliwanag si Raisin sa mga nobles ng Falmouth para hindi na magalit ang kanyang master na nakita niya mismo ang Monster City na karapat dapat tawaging kabisera, at pinagbigay alam pa nito na maging ang guardian ng kagubatan ng mga Dryads ay naglilingkod din sa kanya na naging tulay umano para sa pag-uusap kay Veldora. Dahil dito ay nangamba ang mga nobles dahil ang mga Dryads ay makapangyarihang halimaw na nagpoprotekta sa lupain kung nasaan natutulog si Veldora, at ang mga ito ay pinamumunuan na sa ngayon ni Rimuru, kaya ayon sa isang nobles ay ayaw nilang gawing kalaban si Rimuru. Dito na pumasok si Yum na pinaalam na nakipagtulungan siya kay Rimuru noong natalo niya ang Orc Lord at mas pala kaibigan umano ito kesa sa kanilang inaakala, kaya hindi umano nila kailangang mag-alala. Nagsalita ang noble na si Carlos na dahil dito ay magsilbing mediator si Yum para sa kanilang kahilingan at sinabihang maghintay ang champion sa ibang silid, ngunit pinaalam ni Yum na pala kaibigan si Rimuru sa normal na pangyayari ngunit hindi ngayon at alam umano ni Carlos ang dahilan. Inakusahan din ni Yum si Carlos na siya ang nagdeklara ng digmaan sa Tempest na isang masamang idea dahil ang ilan umano sa mga kaibigan ni Rimuru ay namatay dahil sa digmaan, kaya galit na galit si Rimuru ngayon. Nagalit pa si Carlos at pinagsabihan si Yum na kung meron itong influence kay Rimuru na nababagay sa kanilang layunin ay tungkulin umano ng champion na magpagitna para sa kanila, kaya dahil dito ay hindi na napigilan ni Diablo ang kanyang aura na ikinatakot ni Miyulan kasama si Raisin at Brocious. Tanging si Yum lamang ang tila walang pakialam sa kapaligiran na nagpaliwanag sa mga nobles patungkol sa paggamit nila ng Otherworlders para magdeklara ng digmaan sa Tempest, at pinaalam ni Yum na dahil ipinanganak siya sa Falmouth ay ayaw niyang masira ang kanyang homeland, kaya nakiusap umano siya kay Rimuru na gumawa ng deal, kaya dahil dito ay nagalit si Carlos habang si Diablo naman ay tila uunahin ng tapusin ng mapagmataas na noble, kaya kumilos na agad si Raisin at ginawang yelo ang mainit na si Carlos, kaya kumalma na rin naman ang kanyang master. Sa huling pagkakataon ay sinabi ni Raisin na si Yum ang dahilan kaya pinalaya silang tatlo dahil sa rekomendasyon ng champion, kaya dahil dito ay wala ng choice pa ang mga nobles dahil narinig nilang natunaw lahat ng sundalo nila sa magic tools lamang ni Veldora, kaya handa na nilang tanggapin ang offer ng Tempest. Dito na biglang lumitaw si Diablo sa harap ng hari ng Falmouth na kani-kanina lamang ay nasa likuran lamang at sinabing isang matalinong desisyon ang kanilang ginawa, kaya bilang pangako ay palalayain na nito ang hari, kaya dahil dito ay nagulat ang mga gwardya. Nagpakilala si Diablo na siya ang loyal butler ng kanyang hari na ang dakilang si Rimuru, at pagkatapos makita ang ginamit na potion ay napatanong rito ang nobles, kaya biglang naging salesman ang Primordial at sinabing ang full potion ay ang specialty ng kanilang bansa na pinakamahusay na gamot sa pagpapagaling. Pagkatapos maibalik sa dati ang hari ng Falmouth ay kaagad ipinaalam ni Diablo ang mensahe ng kanyang haring si Rimuru, kaya hinayaan na lamang ni Edmaris na si Diablo na ang magbasa ng mensahe. Nakasaad rito na 1 linggo mula ngayon ay magpupulong ang mga kinatawan ng dalawang bansa upang talakayin ang kapayapaan, at nagbigay ng 3 opsyon sa Falmouth na una ay ipinabababa sa trono ang kasalukuyang hari at magbayad ng pinsala.
Pangalawang options ay sumuko ang kanilang bansa at maging isang vassal state ng Tempest. Pangatlo ay magpapatuloy ang digmaan, kaya dahil sa mga ito ay naisip na lamang ng mga nobles na galit si Rimuru, sasabihin pa sana ng isang nobles na hindi sapat ang oras na palugit para sa kanila, ngunit pinatahimik ito ni Diablo at sinabing madali lamang uminit ang kanyang ulo, ngunit sinabi naman ng isa na kailangan pa nilang ipatawag ang mga maharlika sa lahat ng rehiyon, kaya dito na nagalit si Diablo at sinabing hindi importante ang gusto nito para sa kanyang hari at pinagbantaan sila na huwag gagawa ng walang kwentang mga tricks at kapag hindi sila nakasagot matapos ang isang linggo ay iisipin umano ng kampo ni Diablo na balak ng Falmouth na ipagpatuloy ang digmaan. Pagkaalis ni Diablo ay tila nakahinga ng malalim si Grossos at Hume. Pagkatapos ipaalam ni Diablo ang naging misyon niya sa Falmouth ay sunod naman itong ipinaalam kay Rimuru na 10,000 stellar gold coins ang kanyang hiningi bilang bayad sa kanilang maling ginawa, kaya maging si Rimuru ay nagulat. Ipinaalam ni Raphael na katumbas ng 1 trillion sa Japanese yen ang hiningi ni Diablo at pagkatapos ay pinaalam ng Primordial na binigyan niya ng 3 pagpipilian ang mga nobles na mayroon lamang isang tamang sagot. Dito ay ipinakita ni Diablo na hindi lamang siya malakas kundi napakautak rin ito dahil siya lamang ang nagdesisyon ng kanyang ginawa sa Falmouth, ngunit kaparehas pa rin ang kinalabasan sa katulad ng gustong mangyari ni Rimuru dahil wala ng Royal Knights ang Falmouth, kaya ang pipiliin lamang nila ay ang magbayad sa hinihinging danyos ni Diablo at kusang umalis sa trono si Edmaris at mawala ang impluensya nito, kaya wala na itong choice at makikipagtulungan na lamang ito kay Hume na siyang gustong gawing hari ni Rimuru. Sa Free Guild ay ipinaalam na nila Yuki at Kagali sa kanilang subordinate na sina Tyr at Footman na wala na si Clayman, kaya napaiyak si Tyr sa kanyang nabalitaan. Dahil dito ay inamin ng bawat isa ang kamalian, katulad ni Yuki na dapat naging maingat sila dahil minaliit nito ang mga Demon Lords, habang sila Plus naman ay sinabing siya ang nagmungkahi sa idea na hindi inakalang maging ganun ang kahihinatnan. Masaya naman si Tyr na nakabalik ng ligtas ang kanyang kasamang sila Plus, ngunit nagtaka ito kung paano niya natalo si Valentine na kasing lakas ng kanilang presidenteng si Kagali. Ipinaalam nila Plus na naglaban sila sa araw na pinakamahina ang mga vampira at ito ay ang bagong buwan, kaya naging maswerte lamang umano siya at hindi kasing tanga ni Clayman, kaya nagalit si Footman at sinapak sila Plus, ngunit parang wala itong damage sa dating hero at pagkatapos ay pinatigil na ni Kagali ang dalawa dahil magkakagulo pa. Naging palaisipan rin sa kanila kung paano talaga napatay si Clayman at bukod pa rito ay malaki rin ang nawala sa kanila tulad ng kanilang base, mga puwersa at mga kayamanan na ibinigay nila kay Clayman. Tanging si Kagali at Yuki pa lamang ang nakakaalam na nasakop ang base na ibinigay ni Kagali kay Clayman, kaya ipinaalam ng dalawa na isang gabi lamang ang inabot para masakop ang lugar at nagulat sila dahil isang maliit lamang na grupo ang ipinadala ni Rimuru para masakop ito. Dito rin nila napagtanto na ginamit lamang ni Rimuru ang battlefield bilang diversion para pasukin ang main base ni Clayman, kaya dahil sa pagkatalong ito ay napagkasunduan nilang pag-isipang muli ang kanilang plano at maging mapagpasensya kung gusto nilang makamit ang kanilang layunin na masakop ang buong mundo. Ganun pa man ay may binabalak kaagad si Yuki para makabawi kay Rimuru dahil kinuha lahat nito ang anumang mayroon si Clayman, kaya medyo kulang na sila sa resources. Ang Holy Empire ng Lubelios ay isang pantay na lipunan sa pamamagitan ng pagtitiwala ng lahat sa kanilang Diyos na si Demon Lord Luminous Valentine na ang nag-iisang nilalang na nakatalo kay Hanata. Pagkatapos iwan ni Hanata ang kanyang teacher na si Shizu dahil sa kanyang paniniwala na ang tanging maaasahan lamang sa mundong ito ay ang sarili niyang lakas, kaya siya napadpad sa bansa kung nasaan siya ngayon at ang lugar na tingin niyang magpapalakas sa kanya. Sa pagsali ni Hanata sa Western Holy Church ay naging isa na agad siyang paladin sa kanyang unang taon pa lamang at sa loob ng 2 taon ay naging isa siyang captain ng Crusaders na itinuturing na elite mula sa Temple Knights. Sa pagtaas ng kanyang posisyon ay dito niya unti-unting nalalaman ang katotohanan na ang Emperor ng Lubelios ay isang vampira na nagngangalang Luis at kambal na kapatid ni Roy Valentine na isang Demon Lord ang itinuturing na Diyos at namumuno sa mga tao, kaya nagdesisyon si Hanata na paslangin ang dalawa, kaya nagkaroon ng pagtutuo sa inner sanctum sa taas ng bundok. Nagawang matalo ni Hanata ang dalawa, ngunit malubha naman siyang nasugatan at ilang sandali lamang ay dumating ang isang napakagandang babae na nagngangalang Luminous na narinig ang kanilang paglalaban mula sa kanyang bedchamber. Binuhay ni Luminous ang namatay na kambal, kaya nawalan na ng pag-asa si Hanata, ngunit pagtapos gawin ito ni Luminous ay lumapit rin ito kay Hanata at hinawakan ang tila na walang pag-asang mukha na kinalaunan ay namangha matapos sabihan at tanungin ni Luminous na wag siyang mamatay dahil sa maling paniniwala sa kanyang isip.
Binigyan ni Luminous ng 1 linggong pagsubok si Hinata dahil may sapat na lakas ito para talunin ang pinakamalapit niyang tauhan at kapag nalampasan niya ito ay sinabi ni Luminous na haharapin siya nito ng seryoso. Nalampasan naman ni Hinata ang ibinigay na pagsubok at hinarap si Luminous na kung saan ay tinalo siya nito kaya nanumpas si Hinata ng katapatan sa kanya. Alam na rin ni Hinata na ang kanyang pinagsisilbihan at kanyang mga kadugo ay nangangailangan lamang ng kaunting dugo para sa kanilang sarili habang ang mga matataas na uri ng vampira naman ay maaaring mabuhay ng walang hanggan na hindi nangangailangan ng dugo ng tao. Masarap man ang dugo ng tao kung sila ay masaya ngunit ipinagbawal na ni Luminous ang anumang labis na pagkuha nito. Dahil na rin na ang lubal use ang may mataas na kaayusan at pagkakapantay-pantay maging sa mga Western nations kaya napagdesisyonan ni Hinata na kailangan niyang protektahan si Luminous kahit anong mangyari para protektahan ang tinawag niyang utopia. Ipinaalam ni Luis kay Hinata na patay na ang kanyang kapatid na si Roy na maagang bumalik mula sa Walpurgis kaya napaisip si Hinata na hindi naman mahina si Roy kahit na isang kunyaring titulo lamang ang pagiging Demon Lord nito bagkus higit pa sa sapat ang kanyang lakas upang maging isang Demon Lord kaya napagtanto nito na mas malakas pa sa Demon Lord ang clown na tumalo sa kanya. Ipinaalam ni Luis na tumatayong Emperor ng Holy Empire ng Lubelius na ang pagkamatay ng kanyang kapatid ay isang problema dahil may posibilidad na humina ang pananampalataya ng tao sa kanilang paniniwala dahil sa pagkawala ni Roy. Ipinaalam rin ni Luis na nabuhay na muli ang Storm Dragon na si Veldora ngunit nagtataka ito kung bakit nananatiling matatag pa rin ang Jura Forest ngunit para kay Hinata ay dahil hinayaan niyang makatakas si Rimuro kaya nagkaganito ang kagubatan. Napatanong na lamang si Luis kung para kay Hinata ay kung isang matinik na kalaban si Rimuro dahil nalaman niyang inubos ni Rimuro ang puwersa ng kaharian ng Falmouth o hindi naman kaya ay binigyan niya lamang ito ng kaunting awa dahil parehas na mundo lamang ang kanilang pinagmulan. Itinanggi ito ni Hinata bagkus hindi niya pinansin ang mga sasabihin ni Rimuro at tinangkang sirain ang kanyang bayan dahil na rin hindi umaayon sa layunin ni Luminous si Rimuro sa kadahilanang malapit nang gumalaw ang mga anghel kung patuloy ang pagunlad ng Tempest ng ganun kabilis. Kung mangyari man ito ay gusto ni Luis na tiyakin ang kanilang tagumpay sa susunod na Tenma War na kung saan ay tatawagin ang hukbo ng mga anghel at wawasakin ang mga bansang may sobrang advanced na teknolohiya para mapigilan ang sangkatauhan na wasakin ang sarili. Ipinaalam ni Luis na naging maganda ang kinahihinatnan sa pagkabigo ni Hinata dahil maaaring magsama-sama ang mga Western nations para harapin ang banta na umuusbong sa kagubatan ng Jura na sa tingin ni Hinata ay hindi magtatagumpay ng maayos dahil naaayon naman sa kanila kung matatag ang Jura. Tinanong ni Hinata kay Luis kung kilala nito ang Eastern Merchant na nagbigay sa kanya ng impormasyon dahil kanyang pinaalam na sinubukan siyang gamitin ito kaya tama lamang na hinayaan niyang mabuhay si Rimuro. Pagkatapos nito ay sinabi ni Luis na hanggang sa maging handa sila sa ngayon ang pinakamahusay na lupain bilang depensa laban sa silangan ay ang Jura kung makakaligtas si Rimuro sa Walpurgis na malalaman nila pagbalik ng totoong Demon Lord na kanilang pinagsisilbihan. Pagkabalik ni Luminous ay ibinalita kaagad ng dalawa na wala si Roy at pagkatapos ay tinanong ni Luis kung anong nangyari sa Walpurgis at pagkatapos magkwento ng Demon Lord ay naalala na naman ito si Roy na kung abot lang sana yun ng kanyang mga mata ay mabubuhay niya pa sana ito. Bad trip na nga siya kay Veldora ay ito pa ang mababalitaan niya pag uwi ngunit ganun pa man ay sinabi ni Luminous na hindi ngayon ang oras para sila ay maghinagpis dahil nabuhay na muli ang Evil Dragon at isang Demon Lord ang sumibol sa katauhan ni Rimuro. Bigla na lamang nag-volunteer si Hinata na paslangin si Veldora para kay Luminous ngunit ni Real Talk lamang siya ng Demon Lord na kahit lumakas ang captain ay wala pa rin itong laban kay Veldora kaya umayon din si Luis kay Luminous at sinabing ang presensya pa lamang ng dragon ay nakakatakot na. Napatanong si Hinata na nakulong naman ang hero si Veldora kaya dito ay seryosong sinabi ni Luminous na si Veldora ay isang anyo ng natural na enerhiya na hindi kayang mahiwa ng espada o maapektuhan ng mahika at higit pa rito ay kaya umanong sirain ng shockwave lamang ni Veldora mula sa kanyang pagwawala ang isang lupain. Naalala na lamang ni Luis ang isang bangungot na kung saan ang napakagandang Night Rose Castle na dating Vampire City ay naging isa na lamang tumpok na abo ng dahil kay Veldora. Pinigilan ni Luminous si Hinata sa kanyang binabalak dahil ayaw nitong mawala sa kanya si Hinata katulad ni Roy. Dito na naisip ni Hinata na ang hindi niya pagpansin sa mga sinasabi ni Rimuro sa kanilang paglalaban ay isang pagkakamali ngunit hindi pa rin naman niya iniisip na ang kanyang ginawa ay mali dahil sa kanyang pananampalataya. Sinabi ni Luminous sa dalawa na hayaan na lamang si Rimuro na kahit ang bansa nito ay napakabilis ang pagdevelop na dahilan kaya mapapabilis din ang pagsalakay ng mga anghel dahil ang gawing kalaban umano ang Demon Lord na si Rimuro at ang Storm Dragon na si Veldora ay magiging unwise.
Kahit ang pag-exist ng Tempest na nasa pangunahing prinsipyo ng Luminism na ang mga halimaw ay karaniwang kaaway ng sangkatauhan ay wala na silang magagawa pa dahil isang powerhouse na rin ang Tempest. Nag-suggest pa si Luis kay Lumines na kung gawin na lamang nilang isang kasabwat si Rimuru para maging isang masamang Demon Lord para sa kanila, ngunit sinabi ni Lumines na hindi ito pwede dahil inihayag na umano ni Rimuru sa harap ng mga Demon Lords na gusto niyang gumawa ng sariling bansa na kung saan ay masisiyahan siya at kailangan niya ang tulong ng mga tao kaya poprotektahan niya ang mga ito kahit sino pa ang makialam. Sa utos ni Lumines ay hindi na muna gagawa ng hakbang ang kanyang mga tauhan kaya napatanong na lamang si Luis kung paano naman si Rimuru kaya sinabi ni Lumines na bukas naman si Rimuru sa political exchange at kahit may hinanakit umano ito kay Hinata dahil tinangka niya itong patayin ay sinabi pa rin ni Lumines na hindi naman tanga si Rimuru para gawin silang kaaway. Sa kaharian naman ng Falmouth ay ipinaalam ni Haring Edmares na tatanggapin nila ang kahilingan ng Tempest at magbayad ng danyo sa digmaan na 10,000 stellar na katumbas ng 1,000,000 ginto, kaya umalma ang mga nobles dahil kahit maubos ang laman ng kanilang national treasury ay hindi pa rin sila makakalikom ng ganito kalaking halaga. Ayon sa ibang nobles ay lalaban sila dahil hindi naman titingin lang ang Western Holy Church kung si Veldora ang kalaban. Naisip rin nila si Hinata na kikilos rin at binanggit pa nila si Masayuki ng Engracia na tinawag na Lightspeed Hero na sa tingin nila ay kayang talunin si Veldora at mga halimaw. Dahil dito ay sinabi ng ibang nobles na dapat ang magbayad ay ang royal family dahil hindi nila matatanggap ang anumang kahilingan mula sa mga halimaw. Napatanong na lamang ang kapatid ni Haring Edmares na si Edward kung madali lamang umamin ng pagkatalo ang proud na hari na katulad niya kaya sinagot ito ni Edmares na ang Storm Dragon ang kanilang makakalaban kaya walang kwenta ang kanyang pride kung gumamit ng puwersa si Veldora. Pinaalam pa ni Edmares na wala na rin naman siyang mapupuntahan kaya magbabayad na lamang siya ng reparations at bumaba sa trono kesa maging isang vassal state ng Tempest ang Falmouth o di naman kaya ay magpapatuloy ang digmaan. May natanggap na isang dokumento ang isang nobles kaya binasa niya ito na deklarasyon na mula sa Blue Moon. Ayon dito ay ipinapagtibay nila ang kanilang suporta sa Tempest at pinuna ang nabigong kampanya ng Falmouth kaya medyo napataas ang kilay ng ibang nobles dahil isang maliit lamang na kaharian ang Blue Moon. Ang kinakatakot nila ay ang kanilang mahalagang kasosyo sa kalakalan na ang armadong bansa na Dwargon kung mananatiling neutral si Haring Gazel dahil kung galitin man nila ito ay masama ang magiging epekto sa kanila. Biglang nakatanggap ng emergency report ang gwardya na mula sa guild na sinabing ang chancellor ng Jura Forest na si Rimuru ay idineklara ang sarili bilang Demon Lord kaya nagulat ang mga nobles at pagkatapos lamang ng ilang sandali ay may dumating ulit na may dalang balita na natalo ng Demon Lord na si Rimuru ang Demon Lord na si Clayman, habang si Carrion at Frey naman ay tinalikuran ng pagiging Demon Lord para maging subordinate ni Milam kaya ang 8 natirang Demon Lords ay pinangalan ng Octagram kaya hindi maipinta ang itsura ng mga nobles sa balita. Dahil dito ay parang tinatak ni Edmares sa mga utak ng nobles na hindi lamang si Veldora ang banta kundi pati na rin si Rimuru na isang halimaw na madaling natalo ang Demon Lord na si Clayman at pagkatapos nito ay inihayag ni Edmares ang kanyang pagbaba sa trono at itinalaga ang kanyang kapatid na si Edward bilang kanyang tagapagmana kaya nagulat ang mga nobles dahil hindi ang kanyang anak na si Prinsipe Edgar ang kanyang ginawang tagapagmana ng trono dahil ayon kay Edmares ay hindi pa handa ang kanyang anak na harapin ang mahirap na pagsubok sa hinaharap dahil masyado pa itong bata. Kunyaring nadismaya naman si Edward sa biglaang desisyon ng kanyang kapatid na hari, ngunit masaya naman pala ito sa loob-loob niya. Nagkaroon rin ng kasunduan pagkatapos para itigil ang digmaan sa pagitan ng kaharian ng Falmouth at Jura Tempest Federation.